Nakakagigil. Kompleto kami ngayon. Nandito lahat ng tropa. Sumama na yung dalawa ko pa na utol. Si Dragon Spearfishing Adventure. Nandito. Ayan o. Saka ito si kaibigang Tom Sawyer. Nandyan, kaya kompleto kami ngayong araw. Alright. Sobrang kalmada. Ayan o. Mataas ng sikat ng araw dahil medyo tinanghali na. Tayo pang inasikaso. Alright. Ito tayo. At biyahe na. Ayan o, mga tropa. 5 spear gun ang gagana ngayong araw. Isang bangkero. Paborito na yung bangkero. Alright. Abangan nyo mga lods dahil spear fishing kami sa paboritong spot sa Nakulapo. Alright. Let's go! Biyahe kami. Tayo na't gumala sa malawak na karagatan. Bibitin na ang spear gun at ibang kagamitan. Sisirin ang kailaliman, tuklasin at hangaan. Bahura na makulay at mga istang kumikinang. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. May laman at malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na gintong lumalanggoy. Piliin mong maging parehas ang paraan. Tayong dalang panlinis kaya ito muna. Ang dahon ng kalachuchi gagamitin natin panglinis pang palinaw para malinaw sa isda. Ayun na sila, bumaba na sila. Alright, bibigyan na maraming isda at dobling pag-iingat sa araw na ito. Alright mga lads, bababa na ako. At si Dragon Spearfishing bababa na rin. Let's go. Sabayan nyo ulit ako sa ilalim mga lods. Oh yeah. Welcome back ulit mga lods. Dito ng pagbabalik dito sa paboritong spot. Napakaganda ng visibility sa ibabaw at sa ilalim. Napakalinaw, napakakristal ng tubig. Kaya panalo ang paninisid namin sa araw na ito. Pagkatapos ng warm up, ito na ulit ang naging sunod na dive natin. At dito sa bahurang ito, nakuha natin ang unang isda. Isda na nagpakita ay isang uri ng sweet lips. Oriental sweet lips ang nagpakita dito mga lods. Pero nandun pa sa may pinakababa na bahura. Inantay ko muna at tumingin muna sa paligid baka kasi may naligaw na isda na pwede nating matira. Nang ibaling ang tingin sa baba na andyan na pala sila, nasa malapit na. Kaya dahan-dahan na ang kilos para hindi maalarma ang isda at hindi lumayo. Maya-maya lang ay lumapit na sa dulo ng ating pana at pull the trigger para matira natin. At ayun, sa pool naman mga lods, ito yung unang isda at ito yung naibigay kay Tio Joji para masabawan. Hindi tayo isang talunan, pagdagat ang pinag-usapan. Umpisahan na ang labanan, sisid na spero. Ano man ang paraan mo, subukan mo lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. May laman at malalim, ito naman ang hulihin. Tara na gintong lumago.
Bakit kaya yung Oriental Sweet Lips na ito ay pambihira ang lasa kumpara dun sa ibang sweet lips? Ito yung pinakakursunada ko talaga kapag sinabawan. Kaya panalo ang ganitong sweet lips mga lods. Pinakamasarap to. Alright. Subukan mo na lang manalo. Next drop na tayo. At kung natatandaan nyo ang spot na ito, ito yung spot sa previous video ko kung saan ako nakakuha ng 3 snapper at 1 kay utol. Sinubukan kong muli at nagbaka sakali. At ito ang nangyari mga lods. Hindi pa ako nakakalapat ng bahura nang tumingin ako sa may bandang dulo. Napansin ko kagad ang isang mangrove snapper na nakaharap sa akin. At dinahandahan ko at naging maingat ang kilos para hindi maalarma ulit ang isda. Parang tumigil ang oras nang palapit ako dito. Nakatingin lang sa akin at walang reaksyon ng isda hanggang sa matira ko ito. Ganito talaga siguro kapag ibibigay na sa iyo ang isda kahit napakalapit na ng distansya. Hindi man lang umalis ang isda at ayan, napakaganda ng patama. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Mabawasan ulit. Dito na naman sa spot na to. Ang dami talaga mangrove snapper dito. Panalo. Subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. Yes. Muli akong nag-drop sa bahurang ito. Bumaba lang ako ng kaunti kung saan ko nakuha yung unang snapper. Sinilip ko ang parteng ito dahil dito ko nakita yung natira ni utol sa previous video ko. Inusisa ko kung merong laman at wala akong napansin. Kaya lumingon na lang ako sa may bandang likuran para tingnan na rin baka nandun sila. At hindi nga ako nagkamali. Nandun nga ang snapper. At nahuli lang ako ng ilang segundo. At ayun, isa-isa nang nagsilabasan ang snapper. Pero nagantay pa rin ako dahil may papalabas pa na isa. Hindi na ako gumalaw sa pwesto kung saan ako nakalapat. Pinagmasdan ko muna ang snapper na to na sa tingin ko ay hindi naman masyadong mailap. Kaya hinayaan ko na lang muna na lumapit at mapunta sa tamang distansya para matira natin. Pero ayan, sumalubong siya ng kaunti at lumingon na. Kaya inapura ko na mga lods dahil matagal na rin tayo sa ilalim. At ayun, hindi naman tinagos ng shop pero na-fatal natin na patama. Spine shot at dahan-dahang nalaglag sa buhangin ang isdang to. Piliin mo maging parehas ang paraan. Madami pa rin ang snapper at maori na lumabas. Kaya may babalikan pa tayo sa susunod mga lods. Sa biyaya na galing sa ating inang dagat. At malaman na di tayo isang talunan. Buti na lang. Nabali mo to. Sadness pero ano man ang paraan mo. Subukan mo na lang manalo. Tara na hulihin sa paraan mo. At diskarte, may laman at malalim. Ito naman ang huhulihin para na gintong lumalo. Wala pa. Pagod. Ang dami, nagsilabasan. Pati yung mga rin lumabas din. Ano man ang paraan mo. Subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. Diskarte, may laman at malalim. Ginto naman ang huhuli. Tawag tayo yung dating ng bangka. Nakatira na tayo.
Pangalawa na to. Pangalawang snapper na to. Ano? Pagkatapos ko may akyat ang dalawang snapper na yan, umakyat na rin ako ng bangka para puntahan ng ibang mga kasama. Basta na sila. Nakadalawang sniper na tayo mga lods, kaya sobrang panalo na yan. Okay mga lads, lumipat kami dito sa tinatawag nilang Palatawan ng mga taga Mananaw. Ayun yung Mananaw, oh. Dito kami sa taas na bahura. Katanduanis. Oo, ayan Katanduanis, oh. Pangalawang baba na ito mga lads. Shout out sa mga taga-Katanduanis. Ayan, alauna 31. Oh. Alright, dive sip ulit sa amin. Alright. Nang maikasa ang rubber at ready ng spear gun, nag-dive na kagad tayo dahil may napansin na akong surahan. Dalawang surahan ang napansin ko dito, pero hinabol ko at medyo may lap. Medyo malayo pa naman sa bahura, kaya tuloy-tuloy kong sinundan, baka mabutan, pero hindi ko naabutan mga lods, kaya nag-focus na ako sa lalapatan na bahura. Nang makalapat ay lumingon ako sa ibang parte at wala akong napansin, pero ang dalawang surahan ay unti-unting lumalapit. Kaya inantay ko na lang. Pag ganyang mailap na unicorn, gawa natin ang paraan. At ayan na sila. Napakabilis lumapit dahil nakatago tayo sa bahura. Kaya nakaposisyon na tayo at focus sa target. At ayun, natira natin ang isa sa kanila. Good size na surahan na yan at napakataba, napakakapal ng laman. Kaya panalo. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero. Tumagal din kami na may isang oras sa bahura na yan. Nakakuha pa ako ng ilang surahan pero hindi ko nakunan ng video. Nang makakyat ng tropa, tinungo namin ng target na bahura. Paraan mo, diskarte, mailakman at malalim. Ito naman ang hulihin, tara na gintong lumalangoy. Nang makarating kami, ito na yung unang drop ko dito. May napansin kasi ako na sweet lips na nakatunga nga dito sa butas na ito. Kaya na-curious ako at sinilip ko ang butas na ito. Pero hindi ko inasahan mga lods na may mamaw palang laman sa loob nito. Napakababaw lang naman kasi ng bahura na yan. Halos 3 di pa lang. Kaya hindi ko inakala na may nakatago pala na isang malaking isda sa loob nito. Naharangan ng seagrass kaya kumuha ng tsimpo. Hindi ko masyadong nakilala ang isda sa loob dahil madilim. Kaya nang lumabas, ito ang bumungad. Isa palang mangrove snapper ang natira ko. Napakalaki na nito mga lods. Ay naku, hindi ko nakala. May babaw pala dito sa babaw. Babaw na. Na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero. May babaw dito. Andiyan ka pala sa butas. Ayos. Pangatlo na ito mga lods. Pangatlo na itong mga grab snapper. Yun o. Laki na. Ayos.
Nawasak ang pisngi ng isda na to sa lakas ng palag niya sa ilalim. Kaya panalo talaga ang spot na to mga lods. Diskarte, may laman at malalim. Ginto naman ang huhulihin. Tara mo, ginto naman. Pwede na umuwi. Uy, pangatlo na yan. Ayos. Pagkatapos may akyat ng mangrove snapper sa bangka, malayo-layong nilangoy at ito na ulit ang sumunod. Sa ibabaw pa lang kasi napansin ko na ang marble grouper na ito. Kaya dali-dali akong bumulusok para mas malapitan. Pero habang pailalim ako ay bigla itong sumut sa butas. Dumiretso ako dahil napansin kong lumitaw ang kanyang nguso. Kaya nakakuha tayo ng tsimpo para matira. Medyo alanganin yung naging patama pero nasecure naman natin ang marble grouper na ito. Timbang ng isda at kinita sa araw na ito. Nasa dulo po ulit ng aking video. Ha, sumilip ko pa kasi. Subukan mo na lang. Tuloy. Hulihin sa paraan mo at diskarte. May laman at malalim. Ginto naman ang huhulihin. Tara mo, ginto naman. Hindi na kami. Narisin ko na. Napasarap. Stira. Oh. May dugtut, may GT, may bluefin. Snapper. Tira ko. Alright. Gana tayo pauwi. Ito kay Oragon Spearfishing Adventure. Ayun ang kay Bro Dave na nadali. Dalawang mangrove snapper. May bluefin, tsaka Island Tree Valley. Sweet Leaks, tsaka Barracuda. Ayan o, nadali niya. Ayan. Ito naman kay Utol. Pambihira mamaw. Ayan o. 4 na piraso yan. Pero nadali niya. Ito naman yung nadali ko. Kinuha na muna yun eh. Ito kay ba? Tsaka 3 unicorn fish. Pero ito may order na nito. May order na 3 na to. Kaya separate na yan. Ito lang yung ibibinta natin ngayon na 4 na to. Alright. Ito yung nadali ni Otol na GT. Tinimbang na. Alright. Oh, di naman umabot ng 11 kaya Ya, 11 lang yun eh. Oh, 11. 10 lang yun eh. kilos lang. Yan. Ayan, kiruro. Magput ka na kiruro. Okay, yung 3 snapper. Dusi media. Dusi media, dusi lang tiya. Okay na yan. Alright. Ito yung bayad ng 12 kilos na mangrove snapper. Ayan o. Yung grouper tsaka yung surahan. Mamaya pa yon. Alright.